speaking tang Rika Zulubria daga talaga san. Rupa kanayahanla! Orianda babashika. Laya na po ito. Tayo mo siya. Ang tinatanong ko po is yung evidence nyo po, di ba? So, hindi lang naman po na agad-agad kasi marireceive yung gift ng Holy Ghost. There is merong kasing kailangan na evidence. So, kaya nga nandun yung Acts 2:4 as the initial of evidence ay yung speaking of tongues. Yung glossolalia. So, meron po ba kayong... Yung glossolalia, kuya? Po? When we say glossolalia, speaking in tongues yun eh. Isa yung kuya sa kaloob ng Espiritu Santo, yung makapagsalita ka ng iba't ibang wika. Nangyari yan noong panahon ng Pentecost. Sapagkat yung mga apostol naman kasi, hindi katulad sa panahon natin, madali tayong matututo ng iba't ibang lengguwahe. Patunayan, elementarya pa lang ang bata, natututo na siya mag-English. Diba? Kung mabilis ang access ngayon para matuto ka ng iba't ibang lengguwahe. So, ngayon kasi kuya, posible na, hindi na iisipin ng tao na gifts of the Holy Spirit talaga yan. Kasi madali mo namang mapag-aralan na yan eh. Hindi katulad sa panahon ng mga apostol, wala silang pagkakataon pa na makapag-aral ng iba't ibang lengguwahe. Hinihingi kasi ng pagkakataon yun eh. Kaya ibiniyaya sa kanila yung makapagsalita ng iba't ibang wika. At isa pa, iba po yung speaking in tongues ng mga apostol noon sa Pentecost Day. Kaysa dito sa mga nagpapanggap na nagsasalita di umano sila ng iba't ibang wika na para bagang tumitirik pa nga yung mata at biglang nahihimatay. Layas! Hindi mo siya magagamit! Isa, dalawa, tatlo, labas! Marami sila kung ano yung sinasabi nila pero hindi maintindihan. Hindi maintindihan yung speaking in tongues ng mga unang Kristiyano. Naiintindihan ba yon? Basahin natin sa Gawa, sa 2. Simulan natin ng 2 hanggang talatang 5. Yan. At biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng sa isang humahagibis na hanging malakas at pinuno ang buong bahay na kanilang kinauupuan. Tuloy. At sa kanila'y may napakitang mga dilang kawangis ng apoy na nagkabahabahagi at dumapo sa bawat isa sa kanila. Tuloy pa. At silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo at nagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkakaloob ng Espiritu na kanilang salitain. Yan bang mga sinasalita na yan nila, naiintindihan din kaya? Yung kasing mga nagpapanggap ngayon na born again daw, kung ano-ano yung sinasabi, hindi naman maintindihan nung nakakarinig. Ano ba sinasabi nito? Okay. Pero itong mga apostol na to, palibasa sila yung totoo. Tunay yung espiritong bumaba sa kanila. Yung bang ipinapahayag nila na iba't ibang wika, naiintindihan o hindi? Ituloy natin. Naiintindihan ko yan. Ayan. Basa. Tuloy. 5. May mga nagsisitahan nga sa Jerusalem na mga Hudyo, mga lalaking relihiyoso buhat sa bawat bansa sa ilalim ng langit. Tuloy na yan. Tuloy ang pagbasa. At nang marinig ang ugong na ito ay nangagkatipon ang karamihan at nangamaang sapagkat sa kanila narinig ng bawat isa na sinasalita ang kanyang sariling wika. At silang lahat ay nangagtaka at nagsipanggilalas na nangagsasabi, narito hindi baga ang mga Galileyong lahat ang mga nagsisipagsalitang ito? Tuloy. At bakit nga naririnig ng bawat isa sa atin ang ating sariling wikang kinamulatan? Kita nyo na? Naiintindihan pala ng mga nakarinig yung mga pinagsasabi ng mga alagad eh. Naiintindihan nila.
Hindi katulad nung mga nagpapakilalang born again Christians di umano sila na nahihimatay pa at kung ano-ano pa yung sinasabi. Nagsasalita daw sila ng iba't ibang wika, pero ang tanong, may nakaintindi kaya sa kanilang pinagsasabi? Wala naman nakakaintindi sa sinasabi nila eh. Basta na lang sila nagsisigaw kung ano-ano. Hindi espiritu ng Diyos ang bumaba sa kanila. Sapagkat ang espiritu ng Diyos, kapag ginagamit yan o ibinibigay para makapagsalita ng iba't ibang wika, naiintindihan yung sinasabi nila. Katulad ng mga apostol. Kaya, hindi espiritu ng Diyos yung sumanib doon sa mga sipin mo, nangingisay-ngisay pa. Tumitirik-tirik pa yung mata. Sumisigaw-sigaw kung ano-ano yung mga sinasabing lengguwahe daw. Pero tanong, sino nakaintindi ng sinabi nila? Ang tawag doon, Kuya Balasador, naglulukuhan lang sila. Yun nga, naglulukuhan lang sila. Hindi yan ang tunay na speaking in tongues. Ang tunay na speaking in tongues, naiintindihan yung wika na pinagsasabi nila. Katulad ng mga apostol. Kaya tayo ay magpakatalino tayo. Baka tayo ay kumbaga sa isang produkto na i-scam na tayo, di pa natin alam. Nabubudol na pala tayo. Di umano ay Holy Spirit yon. Pero ang totoo, kung susuriin mo naman, hindi naman Holy Spirit, baka evil spirit eh. Kasi pinaniniwala nila yung mga tao na Holy Spirit daw. Hindi. Magpakatalino tayo. Sabi nga ni Kristo, magpakatalino kayo gaya ng ahas. At magpakatimtimang kayo gaya ng kalapati. Kaya, nasa sa atin. Tayo din ang sisihin din natin ang sarili natin kasi pananagutan nating magpakatalino. Pag tayo naloko pa, kasalanan na natin yun. Kaya nga sabi ni Kristo, magpakatalino kayo ha. Kasi maraming ganyan, lalo na sa panahon natin. May iba, nagtitinda pa ng mga santo, larawan, ribulto, sasabihin sa'yo, bili na kayo, pampaswerte. Diba? Swerte pala, ba't ibinibenta mo? Diba? Itong mas malaki. Ang daming ganyan para sa pera. O dito kayo sa amin, marami kaming mga gifts ko ng Holy Spirit. Pag hindi tayo nagpakatalino at nagsuring mabuti, tayo din ang mapapahama. Kaya tama na magsuri tayo, mga kababayan.